Sige mga tao, tinuruan tayo ng 9/11 na mahalagang aral. Hindi dapat binabalewala ang seguridad sa paliparan. Mga armadong gobardya, bodyguard, scanner ng baril, cavity search, tanggal sapatos, sinturon, laptop, pati dignidad natin tinanggal. Lahat ito kailangan pagdaanan para makasakay sa pressurized na tubo. Naiintindihan ko naman kasi pag andun ka na sa taas, alam mong walang sasagip sa'yo. Kapag may isang sumabog, boom! Mabagsak tayong lahat. Huwag nating ipagkunwari na walang malaking papel ang Islam sa paghubog ng kasalukuyang airport security protocols at standards. May kumakalat na video ngayon. Pakinggan mo muna. At mag-usap tayo ng tapat tungkol dito. Si Representative Chip Roy ay nagtanong ng isang napakahalagang tanong. Kailangan pa ba natin ng TSA kung wala ang Islam? Siguradong hindi sa paraan na meron tayo ngayon. Ang TSA na pinag-uusapan natin ngayon, hindi ito sapat ang pondo. Kaya kailangan nating pundohan ito sa ibang paraan. Dahil ayaw pundohan ng mga demokratiko ang DHS dahil sa ICE at Border Patrol. Magkakaugnay lahat ito, by the way. Kailangan pa ba natin ng TSA kung hindi dahil sa Islam? Magkakaroon pa ba tayo ng karanasan tulad ng sa tatay ko? Noong siya ay lumilipad noon, naalala ko nung bata pa ako na sumasakay kami ng eroplano. Pupunta lang kami sa paliparan, tapos diretso na sa eroplano. Tama iyon. Hindi kami dumaan sa security check. Ngayon, may seguridad na tayo. Hindi ko sinasabing walang ibang relihiyon o mga nag-aangking Kristiyano na gumagawa ng masama. Hindi ko alam ang relihiyon ni Timothy McVeigh nang kumatay siya ng 100. At 68 katao, mga 21 o 31 taon na ang nakaraan sa Oklahoma City. Pero masasabi ko, ang 20 pangunahing banta ng terorismo sa mundo ay pawang Islamiko. At tayo mga Muslim. Meron tayong kultura at mga taong nagsasagawa ng isang misyon, isang pampolitika at ideological na misyon na pumasok at ayon sa kanilang sariling mga salita, ayon sa Muslim Brotherhood, magsagawa ng jihad laban sa kanluran. At nagdala tayo ng 5 milyong tao mula sa mga bansang karamihan ay Muslim, mga taong nagpapahayag ng koneksyon sa relihiyong Islam na marami sa kanila, kung hindi man karamihan, ay sasang-ayon sa mga prinsipyo ng Muslim Brotherhood sa pagsasagawa ng jihad laban sa kanluran at pagsusulong ng Islam. Para sa akin, pambabastos ito sa ating pamumuhay. Ang Sharia, sentro ng pananampalataya, ay salungat sa mga pinahahalagahan ng kanduraning sibilisasyon, pantay na katarungan sa ilalim ng batas, ang ika-14 na amyenda ng konstitusyon, pati mga batas ng Estados Unidos at Texas na aking tinitirhan at kinakatawan. Naniniwala akong hindi tugma ang mga iyon. Naniniwala ako na ang mga kaluraning halaga ay nagpaganda ng mundo. Naniniwala ako na habang itinataguyod natin ang mga kaluraning halaga sa buong mundo, mas naging mabuti ang mundo. Sa palagay ko, kung titignan mo ang litrato ng mga kabataang babae sa Iran noong 1979, masasabi mong mas maganda noon ang buhay nila kaysa sa sumunod na 50 taon. Sa palagay ko, kapag nakita mo ang mga babaeng yon na nanindigan, may 2 babaeng nasa kotse na nakakanluraning damit, hawak ang larawan ng Ayatollah noong 1979. Parang, alam mo ba ang mangyayari? Mukhang hindi yun maganda. At ang isa sa kanila ay pinatay ng IRTC at ang isa naman ay tumakas papunta sa kanluran. Ito ay isang bagay na kailangan natin kilalanin. Hindi mo pwedeng ipakasal ang isang 8 taong gulang na bata. Hindi mo pwedeng basta-basta magdesisyon bilang lalaki na hiwalayan ang iyong asawa at pagkatapos ay mag-ayos ng kasunduan na ipapakasal siya sa iba. Hindi mo pwedeng gawin o gustuhin ang pagpatay para sa danggal dahil labag ito sa paniniwala ng kanluran. Pwede kang magkaroon ng sarili mong pananaw sa relihiyon. Pwede mong desisyunan na sa simbahan o sa muske, ibig kong sabihin, magkakaroon tayo ng mga patakaran kung paano natin kikilalanin ang diborsyo. Ayos lang yon. Sa simbahang Katolika, kailangan nilang dumaan sa annulment. Naiintindihan ko yon. Ang mga sibil nating batas ang masusunod. Kung nasa United Kingdom ka at may 85 korte na nagpapatupad ng Sharia law bukod sa sibil na korte, alam mong may problema na. May 15 pangunahing lungsod sa United Kingdom na may mga Muslim na alkalde. Oo, Tumaas lang ito ng kuunti. Kakatapos lang ng lokal na eleksyon sa UK. Sa tingin ko, mas maraming Muslim ang nanalo kaysa dati. malaking paglawak ng Sharia law doon na taliwas sa batas. At darating din ito dito kung hindi natin pipigilan.
Masaya ako na napag-uusapan na ito ng mga Amerikano. Matagal ko na silang binabalaan. Nangyari na ito sa UK, mangyayari rin sa Australia. At mangyayari rin ito sa Amerika. Ngayon ko lang narinig yan. Kaya may 85 magkakaibang korte ng Sharia sila. May ilang taong nagsasabing mga paraw sa 100. Oo, at umiral sila, alam mo, kasamay ng mga hukuman sibil. At sa tingin ko, kinakailangan talaga sila ayon sa batas ng UK na magkaroon ng ugnayan na yon. Para sa akin, direktang pagsalungat at pagpapahina ito, kabaligtaran ng batas ng kanluran. Ibig kong sabihin, hinihikayat mo. Mga magkakahiwalay na lipunan. Sinasabi mo sa mga tao na huwag makisama, huwag makibagay, walang kailangan matutunan tungkol sa ating paraan ng pamumuhay. Gawin mo lang ang gusto mo, may insentibo pa. Kinikilala namin yan. Ano? Kamakailan, nagtalumpati si Keir Starmer at sinabi niyang malaki ang ambag ng mga Muslim sa Britanya. Hindi naman talaga. Sa tingin ko, may netong lugi sa kaba ng gobyerno. 100%. May netong lugi sa kaba ng gobyerno. Makakakita ka ng mabubuting individual na Muslim na naging matagumpay. Tulad ng may mabuting individual na surgeon. Pero bihirang-bihira ang siyentipiko o iba pa. Pero sa kabuuan, pasensya na. Pasensya na. Sige, punta naman tayo sa mga Muslim at paliparan. Oo, tingnan mo ang babaeng ito. Umiyak siya dahil kinailangan niyang dumaan. Kinailangan niyang dumaan sa pat-down test na sanhi ng mga kapwa niya Muslim. Parang sobrang pasensyosa lang ako na ilagay siya sa kanyang edad. Gawa na ibang mga babae, by the way. At kung paano niya gusto, pinapalit ko ang kamay ko. Parang ginagawa ko na yata ang pinakawalang kwentang bagay na nagawa ko. 2 beses ako nagbibiyahe kada linggo at ngayon lang ito nangyari sa buhay ko. Wala nang makakapal na hoodie o jacket. What in a freaking world? She was doing the most insane, like, pat down strategies. Tangga siya. There's a guy with Malaking tip pataas. Malaking tapikin mo lang, hayaan mo lang mga anak niya. Kailangan kong nasa isang kwarto ko. Iswab ang mga kamay ko, iswab ang mga jacket ko. Parang hawakan mo yon. Ano ba yung kalokohan na yan? Ang bastos naman nun. and so ridiculously unfair. They are ruling the freak. Ang tanga at nakakaawa nito mga tol. Hindi na ito maintindihan ng kahit sino. Kwento ko lang ng kaunti. Sa buong dekada ng 2010, oo, iba talaga ang mundo noon. Sa buong dekada ng 2010, kapag naglalakbay kami ng partner kong puting Australiano, lagi akong hinihiwalay sa security kahit magkasama kami. Minsan pati ni ibang Muslim na security officials, oo. At babasahin nila yung parang, ito ay isang random na pagsusuri. At ako naman, sige, okay. Hindi ako kailanman nagalit. Alam mo kung bakit? Dahil mas gusto ko na gawin nila ng maayos ang trabaho nila at mag-frisk, mag-check ng maayos sa seguridad, mag-pat down ng lahat ng tao na kamukha ko, kaysa pabayaan lang at aksidenteng makalusot ang isang terorista. At nasa 14 na kilometro na tayo sa ere. At biglang, boom, wala na. Para ito sa ating sariling kapakanan. Mga tanga kayo, ibig kong sabihin, paano ba kayo magagalit dito? Pero syempre, sila ang pinakasensitibong mga tao. At gaya ng sinabi ng lalaki, si Chip Roy, wala sana nangyayari na ganito kung hindi dahil sa ating mga tao. Mga taong kamukha natin, mga taong ipinambangga ang mga eroplano sa Twin Towers. Katawa-tawa talaga ang mga ito. Hulaan mo kung ano. Hindi talaga natatapos. Tingnan mo ang lalaking ito, naalala mo ba siya? Isa na namang Pakistani, hindi na nakakagulat. Nangyari ito sa eroplano ng Qantas. Galing Australia papuntang Malaysia. Tingnan mo ang siraulong to. Tingnan mo ito. Sumusumpa ako sa Diyos. Sinipa ko sana siya. They come and ask you, you leave straight away. Tingnan mo tong mukhong na to. Buksan mo.
Buksan mo ang pinto kung pwede natin buksan ang pinto. Kung walang pressure sa labas, buksan mo ang pinto. Kailangan mong magdasal kay Allah na bigyan ka ng pakpak. Sige, alis ka na. Hindi. F you! No. Oo, sinabi niya. Oo, ako nga. Ano ba talaga gusto nila? Bakit kailangan pa nating maging mabait sa mga tanga? Siguro ayaw lang nilang magalit pa ang mga ito. Parang sinabi niya rin, may bomba ako. Sa tingin ko, gagawin ko na ito ngayon. Oo, sa tingin ko nga. Sa isa pang video, sinabi niya na may bomba siya sa bag niya, kaya pinaikot ang eroplano at nasayang ang oras ng lahat. Alam mo kung gaano kahirap magbiyahe sa eroplano? Lalo na mula Australia. Bawat lipad parang 7 hanggang 8 oras. Oo, kahit papuntang Malaysia o Indonesia, abot din ng 6 hanggang 7 oras yon. Diyos ko, natatakot ka na at nagpapanik attack ka pa. Iniisip mo, ang tagal ko sa pressurized na tubong yon. Mamamagana naman binti ko. Kung ano-ano na iniisip mo, tapos biglang may gagong makikilala at kinailang umikot pabalik ang eroplano, sa tingin ko, bumalik pa nga ito sa Sydney. Inaresto siya pero hindi nakulong. Habang buhay na pagbabawal lang, kaya hindi na siya makakasakay ng eroplano. Kaya kahit pa kailangan natin siyang i-deport o kansilahin ang kanyang pagkamamamayan, sa kasamaang palad, hindi mangyayari yon. Hindi natin siya pwedeng pauwiin kasi hindi na siya makakasakay ng eroplano. Ano bang problema ng kaluran? Mga pare, kailangan ninyong gumawa ng ibang bagay. Tignan ninyo ang taong ito, ang tanga na ito. Mukhang Pakistani o Indian. Oh, kaya pala, tinanggal siya dahil may Ramadan prayer reminder siya sa cellphone niya. Tumunog ito ng malakas na Allahu Akbar at natakot ang lahat. Sabi ko, ay, hindi ito si Wawana. Hindi sa eroplano. Grabe. You say, Kung paaalam ka, halikan mo ang asawa mo, paalam, yakapin mo ang mga anak mo na huling beses. Oh hey, hello Akbar. Ayan na yon. Wala nang magandang nangyayari pagkatapos mong marinig yon. Oh. Kawawa naman yung tao, wala siyang kasalanan. Siya ay, oh sorry, paalala lang yon, alam mo yon, wala naman akong balak. Ilagay mo ng maayos, tanga ka. Hindi rin naman lahat sila inosente. Tingnan mo. Nangyari ito ilang taon nang nakalipas sa isang eroplano ng Pransya. Isang agresibong Muslim ang sangkot. Tingnan mo ang agresibong Muslim na ito. Una sa lahat, binabarahan na naman niya ang daanan at nagdadasal. At sinabi ng steward sa kanya, "Oy, pakiusap, huwag mong gawin ito. At panoorin mo ito. Tingnan mo kung ano ang mangyayari." Tingnan mo ito. Panurin mo ito. Itong nakakadiring, kasuklam-suklam na nilalang. Sinaktan mo siya. Kaya maya-maya, dumating ang mga pulis. Dragon. Kalalkarin mo siya. Allahu Akbar. Gusto ko magpasa ng batas para riyan. Bakit mga pare? Bakit? Bakit? Bakit kailangan nating tiisin to? Bakit?
tanggalan ng pagkamamamayan at ipatapon. Marcho Manor, malaking tao, sumisigaw na parang iyakin. Kaya ako ito itinwit. Tingnan mo ito. Itinwit ko ito. Nakuha ko ng 100 at 46,000 na views. Sinumang gumawa nito kahit saan sa publiko, dakpin siya. Tanggalan ng pagkamamamayan, ipatapon. Gawin mo yan sa Islamabad. Gawin mo yan sa Afghanistan, magugustuhan ka ron. Dito, ayaw ng kahit sino makita ang puwet mong nakataas. Walang may gusto niyan. Sa tingin ko, ito ang tinutukoy nilang pagod. Panghuli, sino ang makakalimot dito? Naalala mo ba ang dalawang magkapatid sa paliparan ng Manchester? Naalala mo ba sila? Sila ay panganib, pero ang mga paliparan ay ilan sa pinakaligtas na lugar, parang kuta. Para gumawa ng ganitong katangahan, dapat ka talagang makulong habang buhay. Sa ngayon, ang mga lalaking ito ay nakapiansa pa rin. Mahigit na oo, siguradong mahigit 1 taon at kalahati na. Siguradong mahigit 1 taon at kalahati na. At sa tingin ko may muling paglilitis na nangyayari. Kaya tingnan mo ito. Ito. Kaya, hayaan mong bigyan kita ng kaunting konteksto. Kaya, Parang binugbog ng dalawang magkapatid na ito ang isa pang Muslim. at pagkatapos ay tinawag ang pulis at dumating sila para tanungin sila ng ilang mga katanungan. At imbes na sumunod, dahil nga napakababa ng IQ sa pagkakataong yon, bakit mo atakihin ang isang pulis? Bakit? Hindi ka kailanman mananalo sa laban na yan. Ang sumugod sa isang pulis ay ang pinakatanga at pinakawalang survival instinct na galaw. Pinapalala mo lang ang sitwasyon sa sarili mong kapahamakan. Tingnan mo, hinawakan siya, tapos nagwala agad. Parang, anong ginagawa nyo? Boom! Nagsuntukan sila. Tingnan mo siya. At itong kawawang babae, DEI hire, baka mabalian pa ng ilong. Tingnan mo siya. Basta na lang siyang sumusuntok kahit saan. Wala na siya. Siya lang ang lalaking lalaban dahil natalo na niya yung isa pang kapatid at sumuntok siya sa kanya. Parang asal unggoy ito. Bakit siya parang nagwawalang unggoy? Anong ginagawa mo sa paliparan? Babarilin ko sana siya. Ganito sila kadaya. Pagkatapos noon, bumagsak siya. Yung lalaking tinutukan ng baril ang kapatid niya, na inatake ng mababang IQ na malaking ilong na payaso mula sa likod. Siya ngayon ang na-taser. Sa oras na yon, tinaser siya ng babae. At tulad ng nakikita mo, bumalik na itong lalaki sa lalaking ito. Kaya bumagsak siya. Lumingon siya. Nasa lupa siya at sinipa sa ulo. Pero tinanggal ng mga Muslim yung parteng yon. Naalala ko kasi napanood ko ng live. At sabi nila, oh, tingnan mo ito. Pareho lang. Nangyari rin yan kamakailan lang sa London, kung saan yung lalaking yon na sumaksak sa 2 Hudyo sa Golders Green. Sabi nila, masyadong marahas daw. Sabi ko, ano ba ginagawa ninyo? Sinaksak ng lalaking itong 2 tao at kung di siya nahinto, magpapatuloy pa siyang manaksak. May hawak pa rin siyang kutsilyo. Sinipa ng pulis sa ulo ang lalaki habang tinatanggalan siya ng armas. Pareho rin ang nangyari sa kanya. Sa tingin ko, natanggal sa trabaho yung pulis dahil bigla siyang lumingon at nakita ang lalaking nakahiga sa lupa. Sinipa niya ito sa ulo. Di niya alam na nataser na pala. Instinct lang talaga yon. Ang ibig kong sabihin, yung mga taong akala nila mas mataas at mas banal sila sa lahat, hindi nila naiintindihan kasi hindi pa sila nakaranas ng mano-manong laban. Kaya kung nagrareklamo ka tungkol sa mga dagdag na security protocol sa mga paliparan, dapat magpasalamat ka sa mga Muslim. Kung Muslim ka, wala kang karapatang magreklamo. Hindi ako nagrereklamo kahit hindi na ako Muslim. Dati akong Muslim, kaya naiintindihan ko. Ayos lang. Mas gusto ko pang gawin mo ng maayos ang trabaho mo kaysa makalusot ang isang terorista at walang makauwi. Ang tanga naman.